huling nagkita si Mang Enrico at si Joy at ngayon lang ulit kayo po nagkita. Yes, ma'am. Hindi na po nakakapag-aral si Joy. Wala po kayong pinapadalang sustento. Paano po yun, Mang Enrico? Nagpapadala rin ako, ma'am. Kaya lang pakunti-kunti. Hindi nila sabihin na hindi ako nagpapadala. Nagpapadala rin ako sa iyo. Mabuhay pa yung Kaya anak lang, ko ng kahit 500. ipakita ko pa sa iyo ang Isang resibo, taon, pare. Ilang bisis lang. Tapos ganyan ka. Alam mo naman ang kaya ng taxi driver. Ang sinabi mo Bakit? lagi, Araw-araw ba naman trabaho, nakikita? wala kang trabaho. Yan ang sinabi mo lagi, family driver ka lang. O yan ang sinabi mo. Samantala pala, taxi driver ka, nakasama pa sa kita mo. May babae ka na pala. So 24 years po kayong inasikaso ni Aling Belen. Si Aling Helen po, 3 years lang. Oh, paano ngayon yun? Ako nang masama Eh, na. iba naman sa akin, ma'am eh. Lalaki ako. Kaya kung kailangan ko siya, ibigay niya. Hindi yung chichiborete. Marami pang chichiborete. Ay, sige. Hindi. So ang sinasabi ninyo, tumatanggi si Aling Belen. Ay, talaga. Laging pagod. Pagod sa braha. Yan ang... Ano? Pagod sa trabaha? Ang dami mo na sinasabi ngayon. Ang dami mo kasi nungalingan. Sasabihan mo Hindi ng ka talon naman yan. magsisinto ng anak mo. Pwedeen mo pa Nagbababae ka lang yan ang sinasabi mo. Baka naman po, sandali lang. Oo. Baka po Aling Belen talagang may problema po. Hindi ko po yung ginagawa, ma'am. Alam ko, busy ako sa lahat ng oras. Kasi kagabi, madaling araw na sa palengke ako. Inaayos ko yung paninda namin kasi ako ngayon nag-asikaso. Ah. Kasi nga po, walang pagkita lagi kasi nga po walang boundary. Oo. Eh, paano na yung anak namin? Kabuhayan namin, rinta namin ang karinderya namin at bahay. Oo. Kung hindi ako maghahanap buhay. Kung lahat po ng reklamo nyong yon, Mang Enrico, ay problema kay Aling Belen, bakit hindi nyo nalang tinapos ng maayos? Nakipaghiwalay kayo ng maayos? Bago kayo nakipagrelasyon kay Aling Helen? Hindi ko naman alam na mangyari ng ganun, ma'am. Napakadali. Dahil ang alam ko, hindi kami magkalayo yung misis ko. Pero nung umalis sila na walang paalam, na sinabi nila, uuwi sila. Eh di, sinabi ko naman, aminin. Nagpaalam naman po. Magpapaalam sana nila, babalik din. Hindi naman na ilang buwan bago nila ako balikan. Ano ba yan? Anong gusto nila? Magpapadala lang ako Bakit ng may pera. pamasahe ba Ano kami? yung para sa akin naman? Nagpaiwan po ba kayo para magtrabaho o nagpaiwan kayo dahil may plano na Nagpasama kayo na po sila. makipagkita kay Nagpasama na Helen? po. Ma'am, para magtrabaho, mag-taxi driver ako. Kaya lang si Helen, hindi ko na alam kung saan napunta na ito. Pero nagkataon, ma'am, aaminin ko. Nagkataon yung pinagtatrabaho niya, doon ako kumain. Kaya nagkita kami, kaya naipagpatuloy na naman ang ginawa namin. Aminin ko! Ito yan! So ang tanong ko ngayon, Mang Enrico, pagpalagay natin na kayo ay nagmamaneho ng bangka. 2 pasahero lang ang pwede niyong isakay. Sino po ang 2 yon? Si Joy po ba? Si Belen? Si Helen? O ang anak niyo ni Helen? Sino po ang 2 isasakay niyo sa bangka? Sakay ko yung 2 kong anak. Pabayan mo na yung 2 anak. Yun na lang masasabi ko, ma'am. Ang mahalaga sa akin, yung mga 2 kong anak. Yun lang ang mahalaga. Kayaan mo na, kahit magkira na sila kung saan mapunta yung 2 na yan. Okay lang sa akin. Matapos pong mailabas ng ating mga bisita ang kanilang mga saloobin at damdamin dito nga po sa problema ang kanilang pinagdadaanan, mahalaga po para sa amin na matuldukan na at maayos ang problemang ito. Kaya sa tulong po ng ating trio tagapayo, kakausapin po sila ng malapitan at ng face-to-face nang sa ganun po ay mas maunawaan po nila ang kanilang problema. Kapag lang napatapos ng high school, kapag-aralin mo eh. Dapat pag-aralin mo. Napakahalaga pang kinabukasan ng anak mo. Hindi matino ka makabata. Natapos ka ng high school,
Mag-aaral ka ng medisina para ma-pressure mo itong ano. Ha? Diba siya? Oh, yung matataas na kursong kunin mo. Sa pamamagitan po ng pakikipag-usap ninyo sa aming trio tagapayo, hangad po namin talaga Mang Enrico, Aling Helen, Aling Belen at ganun din sa'yo Joy, na maayos na ang problemang ito at matuldukan. Kaya sana po talaga ay kahit paano nakatulong kami sa inyo. Sa pagkakataong ito, Attorney Ben, may mensahe pa ho ba kayo para sa ating mga bisita? Chang, para kay Mang Enrico. Mang Enrico, ako ay natuwa kaninang tanungin ka ni Chang kung ano at sino ang isasakay mo. Ay sabi mo, pipiliin mo ang iyong dalawang anak. Ibig sabihin, pagpapahalaga sa mga anak mo. Ngunit, hindi naman ako sumasang-ayon dun sa sagot mo na bahala na itong dalawang babaeng ito kung sila ay magyera sa isa't isa. Yun naman ay hindi pagpapahalaga sa kasarian ng mga kababaihan. Tandaan natin na meron silang kapantay na karapatan ang mga kababaihan katulad nating mga lalaki. No? Na sana naman ay huwag natin silang maabuso pagkatapos lamang na mairaos natin ang nais natin sa kanila ay para na lang silang isang gamit na basta na lang ay kangay iiwanan. Mayroong pinaigting na batas ngayon, yung Republic Act 9262 o yung sinasabi ko sa iyo kaninang Violence Against Women and Their Children, na kaya ko sinabing maigting at mabigat ang batas na ito sapagkat kapag napatunayan ng isang lalaki ay inaabuso niya ang karapatan ng kanyang kinakasama at kanyang mga anak, ay siya'y maaring makulong at ang kulong dyan ay hindi bababa ng 6 na taon hanggang 12 taon na pagkabilanggo. Kaya't sana tandaan mo ito at yung ipinangako mong suporta kay Joy na 1,005 kada buwan, gawin mo yon upang sa ganon hindi ka kangay makalabag dun sa sinasabi ko kaninang probisyon ng 9262 o yung economic abuse. Yun lamang. Sa pagkakataon pong ito, ano ang ating nakikita dito na mahalaga? Ang nakikita po natin ang kahalagahan ng oras, ng panahon sa isa't isa. Sa isang relasyon po, importante ho ito eh. Bakit? Dahil kasi kung kayo ay may oras kahit konti, pero yun ay nagtutuon ng pagpapakita ng pagmamahal at yung pag-aalaga sa bawat isa, mawawala po yung inyong pagdududa sa inyong relasyon. Sana maintindihan nyo na kuminsan napakahirap talaga na hindi kayo nag-uusap. Dahil kagaya niyan, hindi naman na ibahagi ni Mang Enrico kung ano talagang gusto niya, ni hindi siya humiling. Alam niyo kung kayo ay hihiling ng oras, kahit sabihin niyo ganong sandali lang yon, mas maiintindihan ng inyong karelasyon. Yun lang po. Kaya Mang Enrico, may pananagutan ka sa dalawang mong anak. At nagdesisyon ka kayo na pinili mo ang iyong anak na maliit pa dahil kailangan pa niya ng suporta. Ngunit ang suporta po para kay Joy ay dapat hindi mo kalilimutan. Yung pinangako mong 1,500 naman ay hindi nga sapat yun. Ngunit yun po ay para kay Joy upang siya ay makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. At ito naman si Joy, huwag sanang maging dahilan ang problemang ito. Huwag kang magalit sa itay mo, ngunit maging isang hamon po ito sa iyo upang ikaw ay magpatuloy sa iyong pag-aaral upang maganda ang kinabukasan at hindi mangyayari ang lahat na ito sa hinaharap mo. Salamat po. Maraming pong salamat sa ating pong mahal na trio tagapayo. Mang Enrico, totoo po ba na ang desisyon nyo ay sumama kay